Rosita's POV. Masyadong matagal ang 3 days para sa akin na hindi nakakasama si Carson. Kaya para akong pusang hindi mapanganak sa paglipas ng oras, hindi ako mapalagay at gusto ko nang hilahin ang araw para sana matapos na ang 3 days. Ganito talaga sigurong feeling na wala kang ginagawa sa buhay mo. Ang bawat minuto'y ramdam na ramdam ko. Wala din akong ganang kumain at palagi ding sumasakit ang ulo ko. Siguro dahil hindi ako nakakatulog ng maayos. Ma'am, naka-ready na ang lunch mo. Tulala ako nakatitig sa kawalan na bigla akong lapitan ni Manang para imporma na ready na daw ang pagkain ko. Bukas pang uwi ni Carson at miss na miss ko na siya. Last na pag-uusap namin nung pinahanda niya sa akin ng mga damit na susuotin niya dahil hanggang ngayon hindi na siya tumawag sa akin na hindi niya malang ako kinamusta. Ilang beses ko na rin siyang sinubukang tawagan pero hindi ko siya makontak. Walang signal or hindi kaya naka-off ang cellphone niya. Busog pa ako manang, kakain na lang ako mamaya kapag nakaramdam ako ng gutom. Walang gana kong sagot. Saglit na natigilan si Manang habang seryoso kong tinitigan. Ma'am, ganyan din ang sinabi mo kaninang umaga. Halos hindi mo din ginalaw ang pagkain mo. Teka lang, pasensya na kung matanong ko ito sa iyo pero nagpa-check up ka na ba? Baka naman buntis ka. Narinig kong tanong ni Manang kaya kagad niyang nakuha ang atensyon ko. Maanga ko na patitig sa kanya. Huwag mong masamay ng tanong ko ma'am. Amo din ang turing namin sa'yo pero ganun pa man, hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo mo sa amin. Nagtataka lang kasi ang laki ng pinagsak ng katawan mo. Wala namang masama kung magpa-pregnancy test ka, hindi ba? Gusto mo bilhan kita sa butika ng pang-PT? Muling wika ni Manang. Hindi ko napigilang mapaisip, biglang dagsa ng realisasyon sa utak ko. Kailan nga ba huling dinatna ng monthly period ko? Kumain ka muna ma'am, tapos ibibili kita ng pang-PT mo. Para malaman natin kung talagang nagdadalang tao ka. Naku, tsak na matutuwa nito si Sir Carson. Nakangiting muling wika ni Manang. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapalunok ng laway. Bigla ako nakaramdam ng takot. Paano nga kung buntis ako? Ano ang gagawin ko? Sige po Manang, pakisuyo na lang po sa pagbili ng PT. Salamat po. Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Nakangiting tumango si Manang. Kaya naman kaagad na ako naglakad patungo sa dining area. Kung sakali mang nagdadalang tao ako, kailangan kong alagaan ang sarili ko. Kailangan kong kumain. Hindi pwedeng palagi akong ganito. Yun nga lang pagdating naman sa dining area, halos hindi ko naman makain ng mga pagkain na sa harapan ko. Wala talaga akong appetite. Pinilit ko na ngang tikman, pero hindi talaga kaya. Ayaw tanggapin ng sikmura ko mga pagkain nakahain sa harapan ko. Wala akong choice kung hindi ang muling tumayot nagmamadaling umalis ng dining area. Kahit sa amoy ng mga pagkain hindi ko din talaga gusto. Sumasakit ang ulo ko na parang naduduwal ako. Mabilis ako naglakad pabalik ng kwarto. Kailangan ko lang siguro itong itulog. Baka sa kakapuyat ko, kaya ako nakakaramdam ng ganito. Pagkadating ng kwarto kaagad na ako nahiga ng kama para na ako mababaliw sa nararamdaman kong ito. Malungkot ako na wala si Carson. Dagdagan pa na hindi ako makakain. Kapag magtuli-tuli ang ganito, baka masisiraan na ako ng bait. Tulala ako nakatitig sa kawalan na marinig kong pagtunog ng aking cellphone. Wala sa sariling dinampot ko yon, tinignan. Napakulot pang noo ko nang mapansin ko na may message request ako. Kaagad kong binuksan at ganun na lang ang lungkot na naramdaman ko na larawan ni Carson kasama ni Valerie sumalubong sa akin. Hindi ko na napigilan pang muling pagpatak ng luha sa aking mga mata. Habang titig na titig sa larawan, pareho silang nasa kama habang parehong nakangiti. Selfie ang kuha na naturang larawan kaya naman kitang-kitang tuwa sa mga mukha nilang pareho. Lalo naman ako nakaramdam ng matinding selos. Impit na ako napahikbi kasabay ng pagbato ko sa hawak kong cellphone. Muli na namang narealize kong kagagahan kong ginawa dahil nagkahiwa-hiwalay ng aking cellphone pagtama pa lang sa pader. Para kong batang hinagawan ng laruan habang hindi ko napigilan pa ang malakas na pag-iyak. Sira ng cellphone ko, wasak pang puso ko. Siguro nga tama si Valerie. Hindi na ako kailangan ni Carson sa buhay niya. Magiging malaking balakid lang ako sa kaligayahan niya. Kaya naman wala na sigurong dahilan pa para manatili ako sa bahay na ito. Wala nang dahilan pa para manatili ako sa piling niya. Mahal ko siya at noon pa man, wala na akong ibang hangad kung hindi ang kaligayahan niya. Wala akong ibang gusto kung hindi ang maging masaya siya. Kung ang paglayo kong ito ang magiging sagot para sa katahimikan at kaligayahan niya, handa akong gawin. Handa akong magparaya, maging masaya lang siya. Kaagad akong bumaba ng kama at dinampot ang basag na cellphone.
Wasak ang screen kaya hindi ko na talaga ito mapakinabangan pa. Wala akong choice kundi itapon na lang sa basurahan. Mabilis akong pumasok ng walk-in closet at naghanda ng mga dadalhin. Ilang pirasong damit lang naman. Siguro hindi na magagalit si Carson kung sakaling kukuha ko ng ilang pirasong damit na binili niya. Para sa akin, nang matapos kong mag-empake, nilagay ko lang sa katamtamang laki ng bag ang napili kong damit at mabilis nang lumabas ng kwarto. Nakasalubong ko pa si Manang habang palabas ako ng bahay at mukhang nabili niya ng pinabili ko sa kanya na pregnancy test. Saan ka pupunta, Ma'am Rosita? Nagtataka niyang tanong sa akin sabay sulyap sa bag na daladala ko. Emergency po, Manang. Kailangan ko na pong umalis. Sagot ko sa kanya, lalo naman siyang nagtaka. Emergency? Alam ba to nila Madam at Sir? Nagtataka niyang tanong. Alanganin naman akong tumango. Opo, alam nila. Nagsinungaling akong sagot sabay iwas ng tingin. Rosita, magtapat ka nga sa akin. Total naman hindi na din iba ang turing ko sa'yo. May problema ka ba? Ilang araw na kitang napapansin na wala sa sarili mo. Nag-away ba kayo ni Sir Carson? Seryoso niyang tanong, hindi ko na naman mapigilan ang muling pagpatak ng luha sa aking mga mata. Dahil sa tanong niyang yun, hindi niya na ako mahal, Manang. Nagkabalikan na si Carson at Valerie. Umiyak kong bigkas. Napansin kong pagkagulat sa mga mata ni Manang nang marinig niya ang sinabi ko. Wala namang patid ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Magkasama sila ngayon. Siguro hindi niya na talaga ako kailangan. Siguro hindi niya naman talaga ako mahal. Kaya lang siya nagkagusto sa akin dahil inalagaan ko siya noong mga panahong helpless siya. Umiiyak kong bigkas. Baka naman nagkakamali ka lang. Saksi kaming lahat kung gaano kakamahal ni Sir Carson, Rosita. Hintayin mo muna siya. Pag-usapan niyo ito ng personal. Baka naman kulang lang kayo sa communication. Dahil hindi ba sobrang busy niya nitong mga nakarang buwan? Sagot ni Manang. Kaagad naman akong umiling. Hindi ko na talaga kaya, Manang, kapag magtagal pa ako sa bahay na ito. Baka mabaliw na ako sa kakaisip. Mas maganda rin sigurong ganito. Mas mabuting ako na lumayo kaysa naman hintayin ko pang ipagtabuyan niya ako. Sagot ko sa kanya. Hay nako, pisti talagang Valerie na yan. Alam kaya ito nila, Madam? Dapat pala hindi na lang kita hinayaang makausap kong babaeng yun eh. Ano bang sinabi niya sa'yo? Simula nung nagkausap kayo, naging malungkutin ka na. Sagot ni Manang. Kaagad naman akong umiling. Ayaw ko na magkwento dahil mas lalo akong masasaktan. Ang gusto ko lang talaga ay makaalis na muna sa bahay na to. Gusto ko na muna ng ibang environment. Baka kapag nakaalis na ako dito gumaan ang pakaramdam ko. Hindi na po, Manang, basta aalis na lang po ako. Malungkot kong bigkas at mabilis na naglakad palabas ng bahay. Nagtaka pa nga ang dalawang guard na makita nilang dala-dala kong bag pero hindi na sila nagtanong. Napansin marahil nila na wala ako sa mood at namamagang mga mata ko. Isa pa, nakasunod sa akin si Manang hanggang sa nakalabas ako ng gate. Ilagay mo na lang sa loob ng bag mo itong pregnancy test na binili ko para sa'yo. Mag-ingat ka ha. Tawagan mo ko kapag nakarating ka na sa pupuntahan mo. Wika ni Manang sa akin at siya na mismo nagbukas ng bag ko para ipasok sa loob ang isang plastic bag. Tanging pagtangulang ang naging sagot ko. Paano ko kaya siya matatawagan gayong sira ang phone ko? Imposible na yun at imposibleng makabili ako ng bago. Dahil sakto lang din ang dala kong pera. Si Manang na din ang nagpara ng taxi para sa akin. Nagpahatid ako sa bus terminal at sakto naman ang pagkadating ko, paalis na din ng isang bus ng biyahe pa uwi sa probinsya, kung saan ako lumaki. Oo, uuwi na muna ako sa amin para makapag-isip-isip. Isa pa ako sakaling nagdadalang tao man ako. Kailangan ko talaga ng pahinga. Kailangan kong pamilya ko para damayan ako. Para naghimala ang langit dahil buong biyahe ako nakatulog. Siguro sa kakapuyat ko nitong mga nakaraang araw, mabilis akong ginupo ng antok. Isa pa, inabot na kami ng gabi sa daan at halos lahat ng kasakay ko'y tulog na din. Nagising na lang ako na nasa bus terminal na ng probinsya kung saan ako lumaki. Nag-uumpisa ng sumilay ang haring araw sa silangan. Umaga na't muli kong nasilayan ang payak na lugar namin. Kaagad kong kinuha ang mga gamit ko at nagabang ng jeep na masasakyan. Papunta sa baryo namin. Mula bus terminal hanggang sa bahay namin, aabutin pa na mahigit 1 oras ang biyahe. Kahit na nakatulog ako sa biyahe, ramdam ko ng pagod. Puro mga palayan at tubuhan ang nadadaanan ng jeep kaya naman ramdam ko malamig na simoy ng hangin. Malayong malayo sa klima ng Metro Manila. Sa tabi na lang po, Manong, malakas kong bigkas kaya kagad nang pumara si Manong. Mula kalsada maglalakad pa ako ng halos 10 minuto sa maliit na daan papasok sa baryo namin. Kabisado kong lugar na to at halos magkakilalang mga tao
kaya palagi naman ang loob ko. Rosita, ikaw ba yan? Inumpisahan ko ng tahakin ng makipot na daan nang may tumawag sa pangalan ko. Wala sa sariling napalingon ako at kagad na sumalubong sa paningin ko isang familiar na muka. Nana Lagring? Bigkas ko, kagad naman siyang napangiti. Siyang sinamahan ko nung lumuwas ako ng Maynila. Nagkahiwalay lang kami ng landas dahil tumakas nga ako sa dati kong amo at napunta naman ako kina Sir Dimitrio at Ma'am Julian. Kamusta ka na? Bakasyon mo? Naku, mukhang asyansado ka na. Nakangiti niya tanong sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng matawa. Naku, ayos lang ako, Nana. Opo, bakasyon na muna ako. Namimiss ko na kasi sila nanay at tatay pati na rin ang mga kapatid ko. Nakangiti kong sagot. Ganun ba? Sige, halika na, sabay na tayo. Itong mahirap sa lugar natin eh. Hindi pa kayang pasukin ng mga sasakyan. Tignan mo, ganun pa rin ang daan. Napakasukal pa rin. Reklamo niya. Tama naman kasi si Manang. Right of way ng mga tao sa baryo namin itong masukal na lugar. Mukhang maraming taon pang bibilangin bago uunlad itong lugar namin. Ilang tao lang kasi nagmamayari sa isang malawak na lupain. Pagdating ko sa bahay, napansin kong pagkagulat sa mukha nila nanay, tatay at mga kapatid ko. Dahil sa pagdating ko, bumuhos ang luha dahil sobrang na-miss daw nila ako. Ganon din naman ako sa kanila. Medyo umayos-ayos naman ang bahay namin. Hindi na butas-butas ang bubuong. Ganon din ang mga dingding, simentado na rin ang sahig. Malayo na sa dati naming bahay. Siguro malaking tulong talagang perang pinapadala ko buwan-buwan. Yun nga lang, medyo nag-alala ko ngayon. Paano kung buntis ako? Paano kaya ako makakapagtrabaho nito? Paano ng mga kapatid ko na umaasa sa akin? Kasalukuyan ako nakadungaw sa bintana ng bahay namin. Nang unang umagaw sa atensyon kong under construction na bahay sa medyo hindi kalayuan sa bahay namin. Hindi pa tapos pero halata ng maperang may-ari noon. Sino kaya sa mga kababayan kong biglang yaman at naka-afford na magpatayo ng malaking bahay? Ate, hindi ba't favorite mo to? Napukaw lang ako sa pagmumuni-muni ng marinig kong boses ni Talia. Panglima sa aming magkakapatid, malapit talaga siya sa akin at umalis na saglit dito sa tabi ko para siguro bilhan ako ng kakanin. 3:00 na ng hapon at sa sobrang pagod ko sa biyahe, nakatulog kaagad ako kanina pagkasahit pa lang ng likod ko sa higaang papag na tanging banig lang ang sapin. Malayong malayo sa hinihigaan ko malambot na kama sa kwarto ni Carson. Saan mo nabili to? Nagtataka kong tanong kay Talia. Kaagad naman siyang napangitit na upo sa tabi ko. Nakidungaw na din sa bintana at direktang nakatitig sa pinapatayong bahay. Sa tindahan nila Onel, yung naliligaw mo ate? Sagot niya. Hindi ko na mapigilan na mapanghingi ng maalala ko sinong Onel ang tinutukoy niya. Si Ronel na kababata ko na walang ibang ginawa noon kung hindi magpalipad hangin sa akin. Si Onel na sobrang kulit at talagang pinipilit niya sa akin ang kanyang pagsintang pururot. Nagtry pa nga noon na mamanhikan dahil gusto niya na talagang ikasal kami. Pero todo tanggi talaga ako. Hindi ko na alalang sinagot ko siya or naging boyfriend siya para pag-alayan niya ako ng kasal. Isa din yun sa dahilan. Kaya talagang pinusigi ako na makaalis sa lugar na ito dahil sa kakulitan ni Onel. Bakit doon? Ayaw ko nang kainin yan. Baka may gayuma yan. Sagot ko naman, kaagad namang natawa si Krisa. Si ate talaga, hindi na usang gayuma ngayon. Saka hindi naman si Onel ang nagluto niyan eh. Sige na, kainin mo na. Nasa bukid sila nanay pati na rin ang iba pa nating mga kapatid. Ibinilin ka ni nanay sa akin na bilhan ka daw ng merienda. Dahil hindi ka masyadong nakakain kanina. Sagot ni Krisa, binilatan niya pang kakanin pero tinitigan ko lang yon. Wala talaga akong gana. Ikuha mo na lang ako ng mangga. Utos ko kay Krisa. Sige, may binibenta ding mangga sila Onel. Ibibili kita. Sagot niya't mabilis na naglakad paalis. Naiwan naman ako muling napatitig sa under construction na bahay. Pangarap ko rin sanang mapatayuan sila nanay ng ganyang kagandang bahay. Kaya lang paano ko kaya magagawa yon? Back to zero na naman ako. Walang trabaho, hindi ko alam kung paano nga ba muling magsisimula. Hindi ko mapigilang mapaluha na sumagi sa isipan ko si Carson. Hindi ko alam kung nakauwi na ba siya galing sa site visit ko niya. Ano kaya magiging reaction niya kapag nalaman niyang umalis na ako? Siguro masayang masaya siya. Wala nang magiging balakid sa pagmamahalan nilang dalawa ni Valerie. Kainis naman kasi, bakit ko ba siya pinatulan? Dapat talaga dumistansya na ako sa kanya eh. Wala sana ako sa ganitong sitwasyon. Hindi sana ako nasasaktan ngayon.
Dapat talaga hindi ako naniwala sa kanya noong sinabi niya na mahal niya daw ako. Dapat hindi ako nagpadala sa bugso ng damdamin ko. Paano na kaya ako nito? Paano ng buhay ng mga kapatid kong umaasa sa akin? Ang hirap pa naman ng buhay. Rosita, sweet, I miss you. Nasaan ganun ako sitwasyon nang marinig ko na may sumisigaw sa harapang bahagi ng aming bahay. Wala sa sariling pinunasan kong luha sa aking mga mata at mabilis na naglakad palabas ng bahay. Naubutan ko sa bakuran namin si Ondo na may pasan sa balikat niyang sako. Nakasunod naman sa kanyang kapatid kong si Kriza. Onel, ano yan? Nagtataka kong tanong. Imbis na makakuha ako ng sagot mula kay Onel para siyang naistatwa. Sa harapan ko na nakatitig sa akin. Hindi pa niya nga ibabang buhat-buhat niyang sako. Mga mangga ate, sabi ko sa kanya na gusto mo ng mangga kaya kagad niyang binuhat ang manggang yan. Mula sa tindahan nila at dinala dito sa atin. Nangingiting sagot ni Kriza. Hindi ko mapigilang mapangiwi. Mukhang mag-umpisa na naman ang komisyon ko. Dito kay Onel eh. Ilang beses ko na ba siyang binasted noon pero bakit parang wala pa rin epekto sa kanya? Sweet, ang ganda mo na lalo. Narinig kong bigkas niya. Hindi ko tuloy malalaman kung matatawa ba ako sa itsura niya or hindi. Tulala pa rin siya at kung hindi pa siya kinalabit ng kapatid kong si Kriza. Baka tuloy na naging batong taong to. Kuya Onel, ibaba mo na muna yung sako. Narinig kong bigkas ni Kriza. Napakurap na makilang ulit si Onel at buong ingat na binabang pasan-pasan niyang sako. Kaagad na sumalubong sa paningin kong sangkatutak na hilaw at hinog na mangga. Sweet, nagbalik ka. Tamang-tama, pwede nang katayin ng mga alaga kong baboy. Kakausapin ko si tatay mo mamaya para makapamanihikan na kami. Narinig kong bigkas niya. Kaagad ko naman siyang pinalakihan ng mga mata. Heto na naman kami, balik sa dati't balik sa kakulitan niya. Onel, bakasyon lang ako. Babalik din ako ng Manila sa susunod na buwan. Nagsisinungaling kong bigkas, ano bang pwedeng gawin sa lalaking saksakan ng tigas ng ulo? Bakit parang hindi man lang nabawasan ang kakulitan ng Onel na to? Carson's POV. Inutil, bakit yung hinayaang makaalis? Galit kong singhal sa dalawang gwardya namin. Kakarating ko lang galing sa site visit pero isang nakaka-stress at nakakagalit na balita ang kaagad na sumalubong sa akin. Umalis daw si Rosita na may daladalang bag. Lahat ng pagod sa biyaheng naramdaman ko biglang naglaho. Napalitan yun ng pangamba at takot sa isiping umalis si Rosita kahapon pa at hindi man lang nagpaalam sa akin. Sir, pasensya na po. Piniyagan namin dahil nagpaalam naman daw po siya sa'yo. Pautal-utal na sagot ni Manang. Isa siya sa pinakamatagal na kasambahay namin at close din silang dalawa ni Rosita. Paano ko siya papayagan ngayong wala ngang signal sa lugar na pinuntahan ko? Galit kong signal. Nakalimutan kong matanda pala itong nasa harapan ko. Basta yun ang sabi niya. Saka nag-away po ba kayo, sir? Ilang araw ko na siyang napapansin na umiiyak eh. Simula nung nagkausap sila ni Valerie. Sagot ni Manang. Lalong nagsalubong ang kilay sa narinig kong pangalan. Paano nasali si Valerie sa topic namin? Nagkausap sila? Kailan? Seryoso kong tanong, nagkatinginan pa silang lahat ng mga kasambahay na nakahilera sa harapan ko bago muling nagsalita si Manang. Nung unang araw na hindi kayo nakauwi, sagot ni Manang sa akin. Muli kong binalingan ng dalawang guard na noon na hindi makatingin ng diretso sa akin. Sino nagbigay sa inyo ng go signal para papasukin si Valerie? Sino? Galit kong singal sa dalawa. Sorry po boss, nawala sa isip namin. Huli na nang ma-realize namin na bawal pala siyang papasukin. Sagot ni Manong guard. Nangingigal naman ko tigil kong sarili ko na manakit. Hindi aalis si Rosita ng basta-basta kung walang nag-udyok. Nakakainis. Saan siya nagpunta? Saan ko siya hanapin? Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Hindi ko kayang kumilos na wala siya sa tabi ko. Pasensya na talaga sir. Umalis lang po ako saglit at bumili ng pangpiti niya. Tapos pagbalik ko paalis na siya eh. Hindi ko na siya napigilan. Dahil nitong mga nakaraang araw hindi na rin siya nagkakakain. Baka buntis kaya siya umalis sir. Sagot ni Manang na siyang dahilan. Kaya kagad na nalaki ang mga mata ko. Buntis? Buntis si Rosita? Tanong ko. Kagad ako nilukob na hindi maipaliwanag na damdamin. Kinakabahan ako niya nasasabik. Natatakot din akong baka kumapahamak siya sa pag-alis niyang ito. Hindi niya kabisadang Metro Manila. Saan ko siya hahanapin? Hindi pa naman sure sir. Umalis nga kasi si Ma'am Rosita hindi pa nagagamit ang pang-PT. Sagot ni Manang. Dali-dali kong hinugot sa bulsa kong cellphone at tinawagan siya pero gano'n na lang panlulumo ko nang hindi ko siya makontak. Naka-off pa rin ang phone niya. Hindi niyo po talaga siya matatawagan sir. Sira pong phone niya. Muling wika ni Manang.
May dinukot siya sa kanyang bulsa at inabot sa akin. Tinitigan ko yun at doon ko napagtanto kung bakit hindi ko matawagan si Rosita. Basag ang cellphone niya. Paano nangyari yun gayong maingat siya sa mga gamit niya? Ibinulsa kong sirang phone ni Rosita at muling nagdial. Sa pagkakataon na ito kaagad na sumagot ang nasa kabilang linya. Gusto kitang makausap, sa kondo, ngayon na. Walang paligoy-ligoy kong wika sa kanya. Kilala ko si Valerie, kahit ang maliit na pag-asa gagawin niya. Magkabalikan lang kami. Kung nakausap niya si Rosita, alam kong siya talagang dahilan kung bakit ito biglang naglayas. Lintik na Valerie na to. Akala ko ba nagkaliwanagan na kami? Tutulungan ko negosyo ng pamilya nila para muling makabangon kapalit nang iiwasan niya na ako. Okay Carson, darating ako promise. Excited niyang bigkas. Kaagad naman tumaas ang sulok ng labi ko sa naging sagot niya. Binalingan ko si Reggie pati na rin ang driver ko. Sa kotse. Bigkas ko't mabilis na naglakad pabalik ng kotse. Kaagad naman sila sumunod sa akin. Sinabi ko sa driver na sa kondong punta namin. Ang kondo kung saan palagi namin tinatambayan ni Valerie nung bago ako nag-propose ng kasal. Kasal na hindi natuloy dahil hindi naman sumipot si Valerie na siyang labis kong pinagpapasalamat. Huwag ka magkakamali sa pagsagot sa akin ng babaeng ito kung hindi sisiguraduhin kong sa kangkungan siya pupulutin kasama ng buong pamilya niya. Mahirap pala talagang magpakahiro. Habang nasa sakyan ako, muli ako nagdahil at tinawagan si Uncle Clarence. Ngayon ko higit na kailangan ng tulong niya. Uncle, I need your help. Nawawala si Rosita. Hindi po ba't may mga kilala kayong magaling na investigador? Kailangan ko siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Bigkas ko, kaagad naman sinabi ni Uncle Clarence na papupuntahin niya daw dito sa bahay ang investigador. Bukas ng umaga. Alma pa sana ko dahil masyado nang matagal ang bukas ng umaga sa akin pero wala na ako nagawa pa. Pinatay na din kasi ako ng phone. Hindi ko masisisi si Uncle kapag mga ganitong oras. Mahirap talaga siyang makausap lalo na kapag nasa mansyon na siya. Mas gustuhin niya pa kasing makapagbanding sa mga anak niya. Quality time ang tawag niya doon. Kapag nasa mansyon na siya, gusto niyang itong buong tuon ng atensyon sa sawat anak niya. Pagdating ng condo unit ko, naghihintay na sa akin si Valerie. Halos maghubad na nga at naalarma ako na mapansin niya na may kasama ko. Carson, akala ko ba? Hindi na natuloy pang sasabihin niya na mabilis ko siyang nilapitan. Mariin ko siyang hinawakan sa braso at seryosong tinitigan sa mga mata. Anong ginawa mo sa bahay noong nakaraang araw? Anong sinabi mo kay Rosita? Bigkas ko. Napansin kong takot na kagad na rumihistro sa mga mata niya, pero wala na akong pakialam. Kahit nakatiting na damdamin, wala na akong nararamdaman sa kanya. Tuluyan na naangkin ni Rosita ang isip at puso ko. Ano ang gagawin ni Carson ngayong nalaman niyang naglaya si Rosita? Muli pa kaya'y maayos niya ang gusto't na gumulo sa relasyon nila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.